So, today guys ay November 7. November 8. Bangag yan si Juan Dilasag. Bangag sa solar. At magbabaklas na tayo. Bababa na natin to. Kasi dito sa location niya ay maabot ng hangin, maabot ng tubig, so mababasa. Yung inverter wala akong ano dyan, wala akong pamba, pero dito sa battery eh wala siyang IP rating. So ngayon ay babaklasin natin, ibababa natin. Baka pati yung inverter ibababa, sayang din naman. At least meron tayo si Thunderbox. Thunderbox na ilipat ko na. Yung pinakamalaki nating power station, just in case may power tayo kahit na brown out. Internet, kuryente, at sigurado pati yung mga accessible mobility affected. So ngayon, ito tanggalin na natin. Papansin mo talaga yung kakaiba yung hangin niya, na parang yung tubig na pinaghalo mo yung mainit at malamig. Saturated siya. Medyo may hangin na. So itong gagawin natin, ibabypass lang natin yung grid. Tatanggalin natin dito sa eto sa may inverter ni Day bypass lang natin. Oops. Para kahit na paano may kuryente pa rin kasi ngayon may magamit lang. So saka na natin ulit magagamit yan pag wala nang bagyo. Sana ito na yung last this year. And parang next year ulit. Di kasi natin matatanggal ang Pilipinas, nasa Pacific Alam nyo guys, napakaswerte ng mga bansa na hindi dinadalaw ng bagyo. Nakaingit Tapos maganda yung panahon, walang toxic na mga tao, walang corrupt, walang magnanakaw, ang ganda. Ang malas talaga ng Pilipinas bagyo, lindol, toxic people, magnanakaw, kurakot. Nasa Pilipinas na lahat ng malas, nang mamalas pa. Yung sinabi ko, kung pwede lang sana pumili ng lugar na doon ka maitao, wala ang saklap ng Pilipinas. Ang dami niyang dilubyong nararanasan. Good luck, Philippines. So, nabypass na natin. Ito ngayon ang grid in, papunta dito. Then, kahit tanggalin na natin yung buong set, ay may kuryente kami pa rin dito. Pwede rin siyang manual lipat natin. Okay. Pwede manual. Okay. So, tanggal na. And pwede na tayong magbaklas dito ng wiring. Iwan na natin yung wiring na yan, pati itong box na to, pati ito. Yun lang, ito mga to lang tatanggalin. Yun yung mga importante. Grabe yung seat ng kanyang seat, so hindi mapapakilaman ng bata. Patayin na natin. Yeah, cute. Bababa kasi natin to. Pati yan, bababa, pati to, tanggalin. So, ang plano ay tatanggalin natin yung mga wiring, solar, battery, communication, lahat. Ito natanggal na. And ganun.
Okay, so ito na siya mga idol. Mga bossing, ito na siya. Tumalbog pa yung takip ng kanyang MC4. Kaya, oh. Baba. Kaya Lagyan yan. Oh. Okay, so yan na siya guys. Malinis na. And ganito na lang siguro dahil nga sa yung pinagbablagan ko ay nasa open area na kapag malakas yung hangin may kasamang tubig, mababasa. So ginawa ko lang naman kasi yan kasi nga dito ako nagbablog. And siguro in the future ay gagawa na lang tayo ng sarili niyang boot na kahit na umulan bumagyo, hindi natatanggalin yung sarili niyang bahay. And may nakita pa ako dyan, nadaanan kong bahay, buo pa yung unit, and lalaki pa ng solar panel. Sana nga hindi yun mabakbak kasi nga may bagyo. So supposed to be yung mga ganun for preventive ay ibaba na natin. Konting bagay lang naman yun yung solar panel, tapos hindi naman araw-araw may bagyo tapos install na lang ulit. Pero sa akin siguro ganun na lang, maggagawa ng mas mababang area, tapos siguro sa ilalim niya gagawa ng maliit na boot na hindi na kailangan tanggalin yung unit, well ventilated, pero sa hangin at tubig hindi siya papasukin. Ayan, ganun na lang siguro. Napakagastos mag-solar. Para sa mga gustong pumasok, be ready kasi nga yung responsibility nasa sa inyo, sa iyo lahat ng maintenance. Hindi guys sa grid pa. Sa bagay dito kasi isang araw lang nandyan ako, kalahating araw lang gagana ulit yan. So pag sa grid maraming poste, buwan, 2 buwan, ganon pag marami. So yung mga gamit dito na sigurado babasa, ililigpit na natin. Thunderbox kasi wala na doon, nasa loob na, wala na akong masyadong gamit doon, tinulak ko yun, tapos na yun. Then ang always na nakalabas lang ay itong tatlo na to, 1, 2, 3, and si Thunderbox na malaki. Kasi sila yung pwedeng makapag-generate ng electricity without any power source. Yan, yung solar panel nila ay, bagaman si Thunderbox ay kailangan pa rin talaga na yung malaking solar panel. Yan, pero malaki yung kanyang storage. Hindi kagaya dito na maliliit. Tapos yung panel niya, ito ang ilalabas ko lang. Naka-ready. Yan na naka-ready lang si Bluetti 200D. Ito lang ilalabas ko. So kapag katapos ng Typhoon ay sila ang magagamit. Overnight sila magagamit. Gulo. Ganyan po kami sa planet Earth. Yung kapitbahay ko na mayroong rest house sa tuktok ng bahay niya. Delikado yan. Makalipa rin yan. Inaayos din niya ngayon. Marami ditong may ganyan may mga parang rest house sa tuktok. Yung pinatong lang siya na ready to fly, kumbaga. Kape muna tayo. Kape muna. Brought to you by Kopiko Brown Coffee. Tamang tapang at tamis.